Hirap ka bang magpabuhay ng anthurium? I-share ko sa inyo yung mga secret tips ko sa pagpapabuhay sa kanya based sa experience ko. Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Kung ako ang tatanungin ninyo na dito ako nakatira sa munting lupa, medyo mababa yung humidity dito sa akin, ang experience ko dito sa anthurium ay medyo mahirap kasi ang hirap niyang pabuhayin, ang hirap niyang palakihin kasi nagsimula ako dun sa maliliit na anthurium, yung medyo talagang seedlings pa, parang mga ganito. Kasi meron ako ditong mga seedlings na pa-freebie sa akin na hindi ko naman talaga inaasahan na magkakaroon ako ng mga ganito. Kahit noon pa, nagkaroon ako ng mga ganong maliliit na seedlings, pero nagkandapatayan ko siya. Meron akong nabibili, napapatay ko naman siya. Medyo marami-rami akong napatay na anthurium bago ko nakuha yung kiliti niya. Kung ako ang tatanungin, more on, pwede po siyang i-describe as care ng kalateya or ipareha sa care ng kalateya. Kung nakakapagpabuhay ka ng kalateya, mas makakapagpabuhay ka ng anthurium kasi medyo mas maselan pa yung kalateya sa anthurium. Ang anthurium kasi medyo maselan siya, pero pag nagandahan siya dun sa pinaglagyan mo sa kanya, pag nakuha niya yung or nakuha mo yung gusto niyang pwesto, kasi kailangan ang halaman natin, pagka alam mong pumapangit doon, medyo nagbabrown yung mga dahon, nagtutuyuan yung mga dahon, nagkakaroon ng mga brown edges or brown tips dyan sa dulo ng mga dahon niya, ilipat mo siya ng pinaglalagyan. Hindi niya gusto doon sa pinaglalagyan mo sa kanya. Kasi pag ang anthurium medyo nagkaroon ng drooping dahon, hindi siya nagkakaroon ng mga bagong dahon, or magkakaroon man siya, merong namamatay na bagong dahon, kailangan mo siyang ipalitan ng pwesto or ilipat sa pwestong pinaglalagyan kasi hindi niya gusto doon sa pwesto na yun. Ang anthurium hindi siya namamatay yung mga dahon niya, para siyang philodendron. Yung mga dahon niya hindi siya namamatay ng araw-araw or linggo-linggo na lalagasan ng dahon, hindi dapat ganun. May mali doon sa pinaglalagyan mo sa kanya or yung pagkikare mo sa kanya pagka meron siyang ganun araw-araw or every other week, parang ganun. Kasi mas maganda sa kanya yung humid niya hindi masyadong tumataas, hindi rin masyadong bumababa. Mas gusto niya yung humidity ay 80%. Pagdating sa humidity ng anthurium, 80% ang gusto niyang humidity. Ibig sabihin nun, hindi ganun kataas or hindi ganun kainit doon sa pwesto. Medyo may hangin-hangin, hindi masyado. Kaya pwede siyang indoor kasi pwede siyang yung medyo malamig-lamig na environment na hindi talaga totally naiinitan. Kasi pagdating sa sunlight, ang sunlight ng anthurium, ayaw nila ng super direct light talaga. Kailangan 4 or 3 hours lang na sa morning sun. Morning sun ha, yung hindi ganun kasakit sa init. Or yung afternoon sun na bandang alas 4 na or 5 na ng hapon. Yun yung maganda sa anthurium. Tutok mo sila doon or tapat mo sila doon. Pagka nakita mo yung bahay mo na medyo may nakukuhang afternoon sun na bandang alas 5, alas 4 na hindi na ganun kasakit yung init, doon mo siya banda ilagay. Siyempre, pagka alam mong nagkakaroon ng mga bagong dahon, doon mo na siya ipwesto. Huwag mo na siyang alisin doon. Mas maganda sa halaman natin kahit hindi anthurium. Pag nagustuhan nila yung pwesto nila, pag alam mong may mga bagong dahon siya, tapos safe naman siya doon sa pwesto niya, or kung hindi siya safe, gawin mong safe para sa kanya yun. Lagyan mo ng magandang stand para maging safe siya doon. Kasi doon siya talaga gaganda. Doon magkakaroon ng mga bagong dahon, doon magkakaroon ng mga magagandang ugat. Kasi once na nagustuhan ng anthurium, mabilis dumami yung ugat niya. Kahit yung mga dahon niya, magkakaroon ng mga bagong dahon niyan pag maganda ang rooting system niya. Pagdating naman sa watering, ang watering ng anthurium ay depende sa pwesto mo. Depende syempre sa paso, depende rin syempre sa potting mix na ginamit mo sa kanya. Pero, ang gusto ng anthurium, pag gagawa ka ng potting mix, mas maganda, kailang i-depende mo rin sa pwestong pinaglalagyan. Depende sa temperature dito sa bahay mo. Kasi, yung pagdidilig ng anthurium, 70 to 50% to 75% kailangan tuyo na siya, medyo hindi masyadong nasasagad yung pagka moist ng potting mix niya. Kasi pag nasagad ng mga 90% yung pagtuyo or dry ng potting mix niya, noon nagbabrown yung mga dahon ng anthurium. Kailangan 50 to 75% lang yung tuyo ng potting mix niya. Tapos mist mo na siya or i-water mo na siya or i-bottom water mo siya, mas maigi. Kasi ang anthurium ayaw niya ng masyadong mini-mist or binibasa yung dahon. Mas maganda sa kanya, yung potting mix lang mismo ang babasahin mo sa kanya. Wag yung lagi yung dahon kasi nagkakaroon ng sakit or yung mga pagrarust fungi, fungus ang anthurium. Ang mga dahon ng anthurium, lalo na sa mga hybrid na anthurium, pumapangit yung mga dahon nila pag laging basa yung dahon nila. Kailangan, pag magdidilig ka sa kanya, or sa experience ko sa pagdidilig ko sa anthurium, hindi ko na binabasa yung dahon. Ang mas maigi, pinupunasan ko sila para matanggal yung mga brown or yung mga alikabok dyan sa mga dahon niya.
mag-spray ako sa dahon niya, tapos pupunasan ko yon, lalo na sa mga medyo pricey kong anthurium. Pero sa mga regular anthuriums naman, o yung hindi ganong kaarte or kasela na anthurium, yung may mga bulaklak na anthurium natin, yung katulad ng mga Majesty anthurium, mga red Majesty, mga pink Majesty na ganon, ay hindi sila masailan. Kahit isprehan mo sila sa dahon, okay lang sa kanila. Pero yung may pagka velvety yung dahon ng anthurium, makikita mo kasi sa anthurium, di ba, karamihan sa kanila yung mga arte, may pagka velvety yung mga dahon. Yun yung laging nagkakaroon ng mga sirang dahon or magkakaroon ng mga brown leaves pag laging basa yung dahon nila. Ang secret sa anthurium ay laging moist or consistent na moist yung potting mix. Huwag siyang talagang totally dry talaga, para siyang kalateya na gusto nila ayaw nila na masyadong dinidiligan, pero gusto nila ng laging moist yung potting mix. Ayaw nila ng natutuyuan kasi maninipis yung mga dahon nila. Pagdating naman sa soil mix, ang gamit ko dito sa pwesto ko ay 50% na pumice, tapos 30% na coco peat, tapos 20% na loam soil or garden soil. Doon yung nagtatribe kasi maraming beses na akong namatayan ng anthurium. So inano ko talaga sa kanya, inimbento ko or parang in-experiment ko talaga sa kanya kung ano yung magta-thrive sa mga anthurium ko or anong soil mix yung makakapagpabuhay sa anthurium ko. Magbe-base din kasi yung potting mix natin sa temperature dito sa pwesto mo. Kasi ang gusto ng anthurium, 18 to 26 Celsius yung gustong temperature ni anthurium. Parang kalateya nga lang din na ayaw na yung sobrang init, ayaw niya ng paiba-iba yung humidity or pataas yung humidity or sobrang taas ng temperature na super init. Kaya mas maganda, pagka may anthurium ka, ang secret ko sa ginagawa ko dito sa mga anthurium ko na to, ay nilalagay ko siya sa bandang ilalim ng mga halaman ko or yung hindi talaga tutok sa direct light or direct sunlight. Tapos, meron akong nilalagay na tubig or kahit anong water jar na hindi yung walang butas, itabi mo lang sa kanila kahit timba sa kalateya, ganun din yung ginagawa ko. Pagka sobrang init or summer talaga dito sa atin, di ba pag summer talagang nagpo 40 to 45 na kasi dito sa atin sa Pilipinas, nilalagyan ko siya ng katabing water jar na talagang yung lang siya, mag-evaporate lang talaga yung water jar or yung water doon para na ma-maintain niya kahit papaano yung humidity or yung temperature doon sa mga anthurium or calathea. Pero sa mga regular anthurium naman, yung mga hindi naman talaga hybrid, kasi yung mga hybrid mga arte, ang ginagamit kong potting mix sa mga regular anthuriums ko, yung mga flowering anthuriums, yung mga medyo murang-murang anthuriums, ay 50% na rice hull, tapos 50% coco peat. Pwede rin siyang 50% na rice hull, pwede rin siyang 50% na loam soil or garden soil. Pwede rin ipalit sa rice hull yung pumice. Kering-kering ng anthurium yung basta may well-drained potting mix ka, magta-thrive sila. Ayaw nila ng sobrang sagi yung potting mix mo, yung sobrang kinakagat na or iniipit na yung yung mga ugat ng anthuriums mo. Ang anthuriums kasi, malalaki yung mga ugat, makakapal yung mga ugat, tapos medyo matubig yung mga ugat nila, kaya medyo masailan yung nila sa potting mix. Pag wala na silang aeration doon sa potting mix na nakukuha or wala silang, kahit anong halaman naman, pag wala ng oxygen na nakukuha doon sa potting mix ng halaman natin or sa ilalim, hindi sila makakapag-provide ng pagkain nila para sa katawan nila. Kaya kailangan yung potting mix natin, ang secrets para mas maganda ang mga halaman natin kahit hindi anthurium, ay yung may oxygen na makukuha yung potting mix natin. Aeration para sa potting mix ng halaman natin para mas malalaki ang mga dahon, makapag-provide sila ng mas maganda or mas mabilis para sa pagkain nila. Kasi kaya 'di ba ang mga halaman natin pag dinidilig natin or nadidiligan ng mga tubig ulan or ng ulan ay mas mabilis gumanda or magsipaglakihan yung mga dahon nila. Mas mabilis silang dumami or maging lush yung mga dahon nila. Kasi ang explanation doon, yung ulan ay nakakapag-provide or nakakapagbigay agad-agad sa kanila ng potassium, ng nutrients na kailangan nila, sugar and starches na kailangan nila sa pagpo-produce or paggagawa or pagpo-photosynthesis, paggagawa ng pagkain nila. Kaya mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon. Kung hirap na hirap kang magpabuhay ng anthurium, mas maganda i-experiment mo yung mga potting mix na gagamitin mo sa kanya. Kasi yung potting mix natin, nakadepende rin yon sa pwesto natin or yung temperature dito sa pwesto natin. Katulad ng pag super init dito sa pwesto mo, pagka medyo laging mabilis matuyo or mahangin doon sa pwesto mo, kailangan maglagay ka ng coco peat. Kasi kung hindi ka maglalagay ng coco peat, mabilis matutuyo yung potting mix ng ng anthurium mo. So ang mangyayari noon, malulusaw ang dahon pagka natuyo agad, overnight yung
anthurium mo. Syempre, sa pagdidilig din, depende mo rin kung anong potting mix ang ginamit mo. Kasi syempre, kung medyo maraming kukupit yung nilagay mo, medyo 50% na kukupit ang nilagay mo, ang gagawin mo rin ay magle-lessen ka or bababaan mo yung pagdidilig mo sa kanya, or hindi mo masyadong didiligan sila para mag-thrive yung anthurium mo, para hindi magsasagi yung soil niya, para hindi masyadong basa yung soil niya. Bago ka magdilig, 50 to 75% yung tuyo ng potting mix ng anthurium mo. Ang secret sa anthurium para makapagpabuhay ka, para hindi ka malusawan ng anthurium, para magtagal siya sa'yo, ay wag mo siyang ilulubog masyado. Yung pagtusok mo or paglagay mo ng potting mix, wag masyadong sakal na sakal or hanggang sagad na sa mga sa stem niya. Kailangan sa baba lang siya, more on yung ugat lang natatakpan, or mas maigi nga yung ugat niya medyo naka-aerial pa or medyo may nakalabas na ugat. Mas gusto nila yung nakakakuha sila ng oxygen para makapag-produce sila ng photosynthesis or makapaggawa sila ng pagkain nila. Kasi yung mga anthurium, gusto nila maraming oxygen ang nakukuha nila. Kaya yung may mga aerial roots silang nangyayari. Pagka medyo wala silang makuhang oxygen doon sa potting mix mo, nagpo-produce sila ng mga aerial roots para makakuha sila ng additional oxygen para makapag-photosynthesis sila. Medyo matakaw ang anthurium sa oxygen. Ayun yung secrets doon. Bigyan mo sila ng aeration, may pahangin ka dyan. Every day kahit 1 hour or 2 hours mong pahanginan yung mga anthurium mo para mas madami ang mga dahon or tuloy-tuloy yung dahon na lumabas sa kanya. Pagdating naman sa fertilizer, pwede sa kanya, lalo na yung mga greeny-greeny mo dyan na anthurium, yung walang mga variegation na anthurium, pwede sa kanya yung urea, maganda sa kanya yung NPK, pwede naman sa kanila kahit ang gamitin mong fertilizer, kasi hindi naman siya talaga totally maselan, pero wag mong sobrahan yung fertilizer. Every 2 months, pwede mo siyang lagyan. Ako kasi hindi na ako masyadong nagagamit ng may mga fertilizer ako dito nakatabi na minsan ginagamit ko lang, pero kadalasan, natural fertilizer ang ginagamit ko sa kanya. Moringa fertilizer, meron ako moringa dito. Ewan ko kung, na-post ko na ba ito sa Shopee? Parang hindi pa. Moringa fertilizer ang ginagamit ko sa mga hybrid anthurium, sa mga hybrid na halaman, mga Birkins. Sinabi ko rin yan nung mga nag-care tips ako sa Birkins na mas maganda yung malunggay fertilizer ang gamitin mo. Mura lang to, binibenta ko sa Shopee. Wala pa kasi akong masyadong nagagawa nito. Pero, fermented to. Medyo parang 4 to 5 months ko na itong nagawa. Fermented na to. Super ganda nito sa mga hybrid na anthurium, sa mga hybrid na halaman, sa mga Birkins na maaarte. Maganda yung moringa fertilizer. Ferment nyo ang moringa fertilizer. Pwede mo tong haluan ng water kahit sa 1 litro, tapos pwede mo na siya unti-untiin ilagay sa potting mix ng hindi siya nag-over fertilize. Pero sa mga flowering anthuriums, mas maganda sa kanya or mas recommend ko sa inyo yung Yaramila. Mas nakakapag-flower yun kasi rich in phosphorus yung Yaramila, kaya nakakapag-provide siya kahit sa mga tawag ito, roses, yun, nakakapagpa-bulaklak talaga yung Yaramila. Proven tested ko yun kasi yun yung ginagamit ko sa Ang sikreto sa anthuriums ay balanced fertilizer. Balanced fertilizer, ibig ko sabihin na para magkaroon sila ng mga bagong dahon, bagong ugat, or dire-diretsong dahon, hindi naglalagas na dahon, ay bigyan mo siya ng fertilizer pagka may palabas siyang dahon para matulungan mo siya, lalong lumabas yung dahon niya, lalong makapagbigay siya ng nutrients doon or additional nutrients doon sa bagong dahon na lumalabas sa kanya. Kaya rin nagkakaroon ng mga brown leaves or yung naglalagas na mga dahon ay pagka may palabas na dahon tapos kulang yung nutrients niyang nakukuha doon sa potting mix. Pero wag mo siyang i-over fertilizer. Balance lang kasi para hindi maglusaw at magtuyuan yung mga dahon niya. Kasi pag na-over fertilize din siya, kaya mas ang ginagamit ko yung mga natural na fertilizer kasi para hindi ako mag-over fertilize sa kanya. Mahirap kasi siyang i-balance pagka laging yung mga gamit mo fertilizer, yung mga yung mga Osmocote, mga ganun. Okay naman sana sa Osmocote, pero dapat wag mo siyang sobrahan ng lagay. Depende sa dami ng ugat ng halaman, depende sa dami ng potting mix ng halaman, depende sa laki ng halaman yung paglalagay ng fertilizer. Pag masyadong maliit pa yung halaman, kaunting or pinch lang yung fertilizer na ibibigay mo sa kanya. Ilang pirasong Osmocote lang. Pag mga ganito, pwede mo siyang lagyan ng fertilizer. Pero mga 3 piraso, 4 na piraso lang. Dapat balance lang. Pagdating naman sa pesticide, ang ganas ko sa mga anthurium ay laging nagkakaroon sila ng mga rusty fungus, yung parang nagbabrown at nang bibilog-bilog yung mga fungus na yun. Tapos lalaki na yun, magsisidamihan na yun hanggang sa kainin na yung buong dahon at maglagas na yung dahon na yun pag nag-brown na. Dapat sa kanya, or mas maganda sa kanya, once a month or twice a month pa, or basta hindi ka lalagpas ng 2 months na hindi maglalagay ng fertilizer. Kasi depende yun ha, pagka ang pwesto mo ay medyo maraming, ang tawag dyan, mga langgam. Pag maraming mga langgam, mas maganda mag-fertilize, ay mag-pesticide ka ng, fertilize naman, mag-pesticide ka ng
hanggang once a month, parang ganon. Kasi para hindi siya kainin ng mga millibugs. Kasi once na nilalanggam na yung mga potting mix ng anthurium mo, ay may millibugs doon sa potting mix niya. So ang millibugs na yun yung kumakain ng mga roots ng anthurium natin. Matakaw sila sa mga roots hanggang sa stem, kinakain nila yung stem hanggang sa maubos na or magtunaw na yung stem ng ng mga anthurium natin hanggang sa mamatay ng anthurium. Ang secret sa kanya para hindi siya lapitin ng mga fungus, ng kung ano-anong mga pest, ay wag mong masyadong diligan or wag laging basa yung potting mix ng anthurium mo. Mas maganda para lessen yung pagdidilig mo sa kanya, para ma-maintain mo yung init or yung temperature sa pwesto niya, ay maglagay ka ng katabing water jar na hindi mo siya gagalawin, na yun yung mag-evaporate lang lagi doon sa pwesto niya para mag-lessen or mag-cool down yung temperature na nararanasan nila para hindi masyadong mainit. Maganda siya sa indoor, pero hanapan mo sila ng pwestong makakakuha sila ng lights kasi matakaw yung mga anthurium sa lights. Pero indirect light, wag yung masyadong tutok yung light sa kanya kasi nasusunog siya pagka masyadong nakatutok sa kanya yung lights. Meron akong meron akong napagandang anthurium na nagmula dun sa malaki, ang ganda-ganda. Napakita ko na yun sa inyo yung na-unbox ko. Hanggang sa nalusaw naman siya, ay hindi siya nalusaw, natumba ng aso, ang inat-ngat ng aso ko ditong makulit. Tapos, naging parang na lang siya, stem na lang siya, na halos yung roots kinain na rin, ginat-ngat na rin. Kakaunti lang talaga yung roots. Tapos, tinanim, ay, nagbuhay pa rin siya kasi nagustuhan niya pa rin yung pwestong pinaglagyan ko sa kanya. Tapos, yung medyo, na siya, may sprout nang lumalabas na dahon sa kanya. Parang gusto ko lang buksan yung, yung ugat niya, kung titingnan ko sana kung maganda na yung rooting system. Pero medyo kinakabahan ako, baka mamaya kasi, lalo pang masira. Dapat hindi siya mada-direct light. Kasi pag nada-direct light siya, na super init talaga, ay maglulusaw yung mga dahon niya, natutuyo yung mga dahon niya, nagbabrown hanggang sa naglalagas na yung mga stem niya. Dati hirap na hirap din ako magpabuhay ng anthurium, pero pag nakuha mo na yung kiliti niya, nakuha mo na sa pwesto mo yung gustong-gusto niya, pag nagandahan ka na doon ng anthurium, doon na lagi yung paglalagyan mo sa kanila. Or mas maganda, doon mo na lang sila ipwesto hanggang sa magsilaguan yung mga dahon nila. Ang secret sa anthurium ay mataas na humidity, hanggang 80% na humidity, kasi yun yung gustong-gusto nila. Medyo may mga anthurium kasi na lalo yun na yung mga luxurians, yung mga radicans, yung mga anthurium na galing pa sa Ecuadorian, ganon, mga Ecuadorian anthurium, yun yung talagang masiselan yung mga dahon. Medyo gusto nila yung mataas yung humidity. Ano ba yung mataas yung humidity? Yung medyo malamig ang pwesto, yung hindi mainit or maalinsangan sa pwesto. Ayun yung gustong-gusto ng anthurium. Same sa Calathea, ganon din sila, para maiwasan yung mga brown tips, brown leaves, mga ganon. Kung gusto nyong malaman about sa brown leaves para hindi kayo magkaroon ng mga brown leaves sa mga dahon, ayan, click nyo yung video na yan. Secret tips para maiwasan yung brown leaves.